Tinoklaman na ang mga nanalong kandidato sa lalawigan ng Pangasinan sa isang opisyal na seremonyang ginanap sa Capitol Building sa bayan ng Lingayen sa pangunguna ng Sangguniang Lalawigan at Provincial COMELEC. Isa itong makasaysayang araw para sa lalawigan matapos na opisyal na iproklama ang mga nanalong kandidato sa katatapos lamang na halalan. Formal na inanunsyo ng Provincial COMELEC sa pangunguna ni Attorney Erickson Oganiza at ng Sangguniang Panlalawigan ang mga bagong opisyal na mamumuno sa iba't ibang bayan at distrito sa lalawigan. Kabilang sa mga ipinoklama ang mga bagong halal na gobernador, bise-gobernador, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at mga kinatawan sa Kongreso. Ayon kay Gina Manay Gina de Venecia, ang elected 4th District Congresswoman, lubos siyang nagpapasalamat sa pagtanggap at suporta ng kanyang nasasakupan sa nasabing distrito. Masaya siya na ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng mga tao at nakita niya ito sa mas mataas na boto kumpara sa nakaraang eleksyon nang siya ay naunang nahalala. Dagdag pa niya na kanyang ipagpapatuloy ang mga programa ng kanyang anak na si Congressman Christopher Toff de Venecia, katuwang din ang kanyang asawa na si former Speaker Jose de Venecia Jr. Nakakataba ng puso yung pagtanggap nila sa akin sa lahat ng municipalities at sa Dagupan City. Yung kanilang eagerness na makatrabaho ulit. And I'm so happy na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng tao at binigay ko rin naman sa kanila ang aking pagmamahal. Mas malaki. It's like 85% of the vote. Pareho lang, but we have more voters now. So syempre mas malaki na yung boto ko. I'm very thankful. I wish to thank everybody. Lahat ng mga media, lahat ng mga kabalayan, lahat ng aking mga nanay, mga kaji, mga bata, pati mga 6 years old, kanta ng aking jingle. So talagang I'm so happy na naramdaman ko na talagang welcome pa rin nila ako bilang congresswoman sa 4th District of Pangasinan. Siyempre naman, ipapagpatuloy ko lahat ng mga gawa ng aking anak na millennial. Isasama natin ang programa ng mga Gen Zs, ng mga nanay na tulad ko. Isasama natin lahat ng programa para maidala sa 4th Distrito ang magagandang mga mangyayari dito sa ating distrito. You just wait, you'll be surprised. Kami po ni Kong Toff will work closely together, and si Kuya Joe de Venecia, si Servisyong 3-in-1, a former speaker, a former congresswoman, a congresswoman, and si Kong Toff de Venecia, gagawin namin ang programa para sa ikabubuti ng 4th Distrito ng Pangasinan. Para naman kay Rose Apaga, ang elected 5th District Board Member, wala man siyang karanasan sa politika dahil isa siyang negosyante, mayroon naman itong dugong public servant. Anya, hindi man niya naging kapartido ang kasalukuyang administrasyon, gagawin niya ang kanyang trabaho na makiisa sa pagbibigay ng serbisyo sa kanyang nasasakupan. Naniniwala siya na ang pagiging matulungin niya ang nagbigay sa kanya ng panalo. Ito ang unang sabak niya sa politika, kaya naman hindi rin naiwasan ang mga naranasan niyang pagsubok. Kaya naman mas pinagsikapan niya ito nang magawa niya rin na maayos ang kanyang maiaambag sa Kapitolyo. I don't have political background, pero I'm a businesswoman, pero may dugo akong public servant. Of course, that will be part of my job. Siyempre, kailangan ang pagpasok naman natin sa politika makiisa. Iisa lang naman yung layunin namin, iisa yung mission namin to serve the public. Overwhelming, sobrang nakakataba ng puso yung pagmamahal na binigay sa akin, yung tiwala at suporta na binigay sa akin ng 5th Distrito, talaga namang nakakataba po ng puso. Siguro dati na po kasi akong matulungin, hindi lang po sa syudad ko, kundi sa buong 5th Distrito. Nakakapag-offer na po kami ng job opportunities, and kapag may mga calamities, talaga namang nagbibigay kami ng time para makatulong because of generosity din po siguro. Ang makatao at tapat na serbisyo ko. Yung experience ko sa pagpapalaki ng kumpanya namin, kasi nag-umpisa rin lang naman kami sa maliit. Galing lang din po ako sa simpleng pamilya, and yet nakamit namin yung tagumpay sa pagninegosyo na napalaki namin yung aming kumpanya.
At ngayon nga po, mayroon na rin kaming korporasyon and I am the Vice President and Corporate Secretary. At yung aking naging experience at sistema na ginawa ko doon, yun po ang dadalhin ko para makipagtulungan dito sa Kapitolyo para paunlarin ang ating probinsya ng Pangasinan. Yes, it's very challenging. Talagang I work hard for it para makilala din nila ako. And I'm so happy right now na nagtiwala sa akin ang buong Quinto Distrito. At talaga namang binigay nila yung kanilang suporta at pagmamahal para maipaupo ako bilang board member ng 5th District. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!